Nakaramdam ka na ba ng labis na pag-iisa kahit sa gitna ng maraming tao? Bakit may ilang tao talagang walang kaibigan habang ang iba ay napapaligiran ng mga kaibigan kahit hindi nila hinahanap? Ang sagot ay nasa psychology ng ating utak at emosyon. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Bakit wala kang kaibigan? Ang lihim ng psychology sa loneliness. Nakaramdam ka na ba ng labis na pag-iisa? Kahit na napapaligiran ka ng maraming tao? Marahil napapansin mo na may ilang tao talagang nahihirapang magkaroon ng kaibigan. Ano kaya ang dahilan? Ayon sa psychology, may ilang lihim sa ating utak at emosyon na nagdidikta kung paano tayo kumikilos sa sosyal na mundo. Isa sa mga pangunahing dahilan ay social anxiety. Kapag natatakot tayo sa rejection o judgment, natural lang na umiwas tayo sa pakikipag-interact sa iba. Sa una, maayos ang pakiramdam, pero habang tumatagal, lumalala ang isolation. Pangalawa, may mga tao na may introverted personality. Hindi ibig sabihin na may problema sila, kundi mas komportable sila sa kanilang sariling mundo. Ang problema, kung hindi nila hinahamon ang sarili na lumabas sa comfort zone, madali silang maramdaman na wala silang kaibigan. Pangatlo, ang ating expectations sa kaibigan ay minsan masyadong mataas. Kapag iniisip natin na kailangan perfect ang mga kaibigan natin, hindi tayo natututo mag-adjust sa imperfections ng tao. Resulta, unti-unting nawawala ang pagkakataon na magkaroon ng meaningful connections. Ngunit may pag-asa. Ang pag-intindi sa sarili, pagpapabuti ng social skills at pagiging bukas sa iba ay makakatulong upang mabuo ang tunay na koneksyon. Hindi mo kailangan baguhin ang iyong personalidad. Kailangan lang matutunan kung paano makipag-ugnayan sa tama at komportableng paraan. 2. Psychology ng pag-iisa. Bakit may mga tao na walang friends? Nakaramdam ka na ba ng matinding pag-iisa? At napansin mo na may mga tao talagang nahihirapang magkaroon ng kaibigan? Ang psychology ng pag-iisa ay may ilang paliwanag kung bakit nangyayari ito. Isa sa mga pangunahing dahilan ay kakulangan sa social skills. Ang pakikipagkaibigan ay isang kasanayan. At tulad ng anumang kasanayan, kailangan itong praktisin. Kapag hindi sanay makipag-ugnayan o magpahayag ng damdamin, natural lang na mahirapan makabuo ng malalalim na relasyon. Pangalawa, may epekto ang nakaraang karanasan at trauma. Kung nasaktan ka sa nakaraan, tulad ng pagkakaroon ng toxic friendship o rejection, maaaring nagiging mas cautious ka at umiwas sa mga bagong kaibigan. Ito ay proteksyon ng utak, pero minsan nagiging dahilan ng matagal na pag-iisa. Pangatlo, may ilan na may introverted o independent personality. Mas gusto nila ang sariling space at hindi gaanong nangangailangan ng maraming social interactions. Kahit na hindi sila laging kasama ng iba, maaaring masaya pa rin sila sa sarili nilang mundo. Ngunit, may paraan para labanan ang labis na pag-iisa. Ang pagiging bukas sa iba, pag-practice ng social skills, at pagtanggap sa imperfections ng tao ay makakatulong upang makabuo ng meaningful connections. Ang importante ay hindi ang dami ng kaibigan, kundi ang kalidad ng relasyon. 3. No friends? Ano ang sinasabi ng iyong brain sa iyo? Nakaramdam ka na ba na parang wala kang kaibigan at nagtatanong kung may mali ba sa iyo? Ayon sa psychology, ang utak natin ay may malalim na dahilan kung bakit nararamdaman natin ang isolation. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang self-perception o kung paano natin nakikita ang sarili natin. Kapag madalas mong iniisip na hindi ka kaaya-aya o hindi ka karapat-dapat sa friendship, ang utak mo ay nag-a-adjust sa expectation na iyon. Resulta, nagiging mahirap para sa iyo na makipag-ugnayan sa iba at makabuo ng koneksyon. Pangalawa, may epekto ang neurochemistry sa ating social behavior. Ang serotonin at dopamine ay may papel sa pakiramdam ng kasiyahan at koneksyon. Kung mababa ang levels ng mga ito, maaaring mas madali kang makaramdam ng loneliness kahit na may mga tao sa paligid mo. Pangatlo,
Ang utak natin ay sensitive sa rejection at social cues. Kapag nasaktan ka sa nakaraan o natakot ka sa posibleng rejection, nagiging hyper-alert ang brain mo. Dahil dito, umiwas ka sa social interactions at unti-unti nagiging realidad na wala kang kaibigan. Ngunit may paraan upang baguhin ito. Ang pagiging aware sa sariling thoughts, pagsasanay sa social skills, at gradual exposure sa pakikipag-ugnayan sa iba ay makakatulong sa utak mo na makita ang social interactions bilang positive experience. 4. Ang dahilan kung bakit madalas kang naiiwan ng iba. Nakaramdam ka na ba na palaging naiiwan ng ibang tao? Kahit anong gawin mo para makasama sila? Ayon sa psychology, may ilang dahilan kung bakit nangyayari ito at hindi ito palaging tungkol sa iyo bilang tao. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang communication style mo. Ang paraan ng pagpapahayag ng damdamin, opinyon o interes ay malaki ang epekto sa relasyon. Kapag hindi malinaw o hindi ka komportable sa pakikipag-usap, maaaring hindi ka masyadong naiintindihan ng iba at unti-unti nawawala ang koneksyon. Pangalawa, may epekto ang behavior patterns at expectations. Kung madalas mong inaasahan na ang ibang tao ang laging mag-a-adjust sa iyo, maaaring hindi nila makita ang balanse sa relasyon. Resulta, unti-unti silang lalayo. Pangatlo, ang personal boundaries at social awareness ay mahalaga. Kung nahihirapan kang makilala ang tamang limitasyon sa relasyon o hindi mo napapansin ang cues ng iba, mas madali kang maiwan dahil nahihirapan silang makipag-interact sa iyo sa long term. Ngunit may paraan upang maiwasan ito. Ang pagiging aware sa sarili, pag-aaral ng epektibong komunikasyon at pag-adjust sa social cues ay makakatulong upang mas mapalalim ang relasyon at maiwasan ang paulit-ulit na pag-iwan. 5. Psychology ng social isolation. Ang totoong epekto sa isip. Nakaramdam ka na ba ng matinding pag-iisa na para bang wala kang koneksyon sa ibang tao? Ang social isolation ay hindi lang simpleng kalungkutan. Ayon sa psychology, may malalim itong epekto sa ating isip at emosyon. Una, ang social isolation ay nagdudulot ng stress at anxiety. Kapag walang regular na pakikipag-interact sa iba, ang utak natin ay nagiging hyper-alert sa mga panganib at nagiging sanhi ng labis na pag-aalala at tensyon. Pangalawa, may epekto ito sa mental health. Ang matagal na isolation ay maaaring magpataas ng risk ng depression, pagbaba ng self-esteem at kawalan ng motivation. Kahit simpleng aktibidad sa araw-araw ay nagiging mahirap gawin. Pangatlo, nakakaapekto rin ito sa cognitive function. Ang utak natin ay nangangailangan ng stimulation mula sa social interactions. Kapag kulang ito, maaaring bumagal ang memory, decision-making at problem-solving skills. Ngunit may solusyon. Ang pakikipag-ugnayan sa kahit iilang tao, paglahok sa community o online groups, at pagbuo ng routines para manatiling socially engaged ay makakatulong para mabawasan ang negative effects ng isolation. 6. Bakit mahirap makahanap ng totoong kaibigan? Psychology explains. Naranasan mo na bang mahirapang makahanap ng totoong kaibigan kahit gusto mo naman ng malalim na koneksyon? Ayon sa psychology, maraming dahilan kung bakit nagiging hamon ang pakikipagkaibigan. Una, ang mga expectations natin sa kaibigan ay maaaring masyadong mataas. Kapag iniisip natin na kailangan silang perfect o laging magkapareho ng pananaw sa atin, nagiging mahirap ang pagkakaroon ng close friendship. Pangalawa, may epekto ang social environment at timing. Hindi lahat ng pagkakataon ay ideal para makabuo ng meaningful relationships. Ang pagbabago ng school, trabaho o lugar ay maaaring magpahirap sa pagbuo ng tunay na koneksyon. Pangatlo, may ilan na may introverted personality. Hindi nila natural na lumapit sa iba at mas komportable sa sariling space. Kahit na may pagkakataon, mas matagal bago nila mabuo ang malalalim na relasyon. Panghuli, ang past experiences at trust issues ay malaking factor. Kapag nasaktan ka sa nakaraan, nagiging cautious ka at minsan, umiwas ka sa pakikipag-close sa ibang tao kahit gusto mo na. Ngunit may paraan upang makahanap ng totoong kaibigan. Ang pagiging bukas, pagpapakita ng authentic self, at pagtanggap sa imperfeksyon ng iba
ay makakatulong upang makabuo ng meaningful connections. Ang dami ng kaibigan ay hindi mahalaga, kundi ang kalidad ng relasyon. 7. Ang sikolohiya sa likod ng walang kaibigan, feeling. Nakaramdam ka na ba ng pakiramdam na parang wala kang kaibigan kahit minsan may mga tao sa paligid mo? Ang pakiramdam na ito ay mas malalim kaysa simpleng kalungkutan. Ayon sa psychology, may ilang dahilan kung bakit nararanasan natin ang no friends feeling. Una, ang persepsyon ng sarili ay mahalaga. Kapag iniisip mo na hindi ka kaaya-aya o hindi ka karapat-dapat sa friendship, ang utak mo ay nag-a-adjust sa paniniwalang iyon. Resulta, nagiging mahirap makipag-ugnayan sa iba. Pangalawa, ang social comparison ay malakas na factor. Kapag nakikita mo ang iba na may maraming kaibigan at feeling mo ay naiiba ka, natural lang na lumalala ang pakiramdam ng isolation. Ang utak natin ay sensitibo sa comparison at minsan mas pinapalala nito ang loneliness. Pangatlo, may epekto ang past experiences. Kung nasaktan ka sa nakaraang friendships o rejection, ang utak mo ay nagiging cautious. Mas pinipili nitong umiwas sa pakikipag-close sa ibang tao kahit gusto mo. Ngunit may paraan para labanan ang ganitong pakiramdam. Ang pagiging aware sa sariling emotions, pagbubuo ng small but meaningful connections, at pagiging bukas sa iba ay makakatulong upang unti-unting mabago ang isolation into genuine friendships. 8. Lonely. Pero hindi malungkot? Psychology ng pag-iisa. Nakaramdam ka na ba ng pag-iisa? Pero hindi ka naman malungkot? Maaari itong tunog paradoxical, pero ayon sa psychology, normal ito at may paliwanag. Una, ang pagkakaiba ng loneliness at solitude ay mahalaga. Ang loneliness ay pakiramdam ng kawalan ng koneksyon, habang ang solitude ay conscious choice na maging mag-isa. Kung natututo kang masiyahan sa solitude, maaari kang maging lonely sa dami ng tao sa paligid mo, pero hindi ka malungkot. Pangalawa, ang self-awareness at introspection ay nakakatulong sa psychological well-being. Kapag ginagamit mo ang oras na mag-isa upang kilalanin ang sarili at mag-reflect, nagiging positive experience ang solitude. Pangatlo, may epekto ang social expectations. Madalas nating iniisip na kailangan nating palaging kasama ang iba upang maging masaya. Ngunit ang utak natin ay kayang mag-adjust at masanay sa sariling company at dito natin natututunan ang independence at self-reliance. Ngunit mahalaga pa rin ang balanse. Ang sobrang isolation ay maaaring magdulot ng stress o depression. Kaya kahit na masaya sa solitude, mahalagang panatilihin ang ilang meaningful connections sa iba. 9. Psychology coded. Bakit may mga tao talagang walang kaibigan? Nakakita ka na ba ng tao na tila talagang walang kaibigan kahit anong gawin nila? Bakit may ilan na parang hindi nabibigyan ng pagkakataon para makabuo ng malalim na koneksyon? Ayon sa psychology, may ilang dahilan kung bakit nangyayari ito. Una, may epekto ang personality traits. Ang mga taong sobrang introverted o socially anxious ay natural na nahihirapang lumapit sa iba. Hindi ibig sabihin na may problema sila kundi iba lang ang kanilang comfort zone. Pangalawa, ang past experiences ay may malakas na impluensya. Kung nasaktan o naranasan ang rejection sa nakaraan, ang utak ay nagiging cautious. Mas pinipili nitong umiwas sa pakikipag-close sa ibang tao at minsan nagiging cycle na ng isolation. Pangatlo, may mga taong may mismatch sa social skills at environment. Kahit gusto nilang magkaroon ng kaibigan, kung hindi tugma ang kanilang social approach sa paligid o sa taong nakakasalamuhan nila, madalas silang naiwan o hindi nakakabuo ng meaningful connections. Ngunit may paraan para mabago ito. Ang pagiging aware sa sarili, pagpapabuti ng social skills at pagiging bukas sa iba ay makakatulong upang unti-unting makabuo ng tunay na koneksyon. Hindi kailangang baguhin ang personality. Mahalaga ang pag-adjust at willingness na makipag-ugnayan. 10. Ang matinding katotohanan sa no friends, according to psychology. Nakaramdam ka na ba ng matinding pag-iisa at nagtatanong kung bakit tila wala kang kaibigan?
Ayon sa psychology, ang pakiramdam na ito ay may malalim na dahilan at may mga katotohanang madalas hindi natin napapansin. Una, ang self-perception at mindset ay malaking factor. Kapag iniisip mo na hindi ka kaaya-aya o hindi ka karapat-dapat sa friendship, ang utak mo ay nag-a-adjust sa paniniwalang iyon at mas nagiging mahirap para sa iyo na makipag-ugnayan sa iba. Pangalawa, may epekto ang past rejection at emotional wounds. Kapag nasaktan ka sa mga nakaraang friendships, nagiging cautious ang utak at pinipili nitong umiwas sa bagong koneksyon. Minsan, kahit gusto mo na, natatakot ka pa ring magbukas ng sarili sa iba. Pangatlo, ang environment at social compatibility ay mahalaga. Kahit na bukas ka sa pakikipagkaibigan, kung hindi tugma ang paligid o hindi mo nakikilala ang tamang grupo, natural lang na maramdaman mo ang isolation. Ngunit may pag-asa. Ang pagiging aware sa sarili, pag-practice ng social skills, at pagiging bukas sa authentic connections ay makakatulong upang unti-unting mabuo ang meaningful friendships. Hindi kailangan baguhin ang sarili, kundi matutunan kung paano makipag-ugnayan sa tama at komportabling paraan. Tandaan, ang pakiramdam ng no friends ay normal at bahagi ng buhay, pero hindi ito sukatan ng iyong halaga. Ang mahalaga ay ang kalidad ng relasyon, hindi ang dami. Ang pag-iisa at ang pakiramdam ng no friends ay bahagi ng ating buhay. Pero ngayon alam mo na ang mga psychological dahilan sa likod nito. Tandaan, hindi sukatan ng halaga mo bilang tao ang dami ng kaibigan mo. Ang mahalaga ay ang kalidad ng relasyon at ang tunay na koneksyon sa mga taong nakapaligid sa iyo. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.